Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Part 26. Tahimik lang si Kian Hendricks, nakikinig sa pagtatalo ng kanyang babae at ng kanyang kapatid. Si Sabrina ay disente at isang huwaran para tularan ng ibang kababaihan. Hindi mo siya mahal pero ang hilig mong magpasarap sa kanya ng maayos, di ba? Hindi mo siya mahal pero ang batang dinadala niya ay interesado ka. Paano mo nasasabi yan, Jake? Hindi ko alam kung may in love pa ba ako sa kahit na sinong lalaki. Lagi akong hinahabol ng nakaraan hanggang sa makilala ko si Kian Hendricks. Naiinis ako sa sarili ko noong una dahil dapat ko siyang sakalin. Pero ngayon, Jake, words can't express how much I feel for him right now. Tinanggap ko siya noong una dahil sa mga anak ko. Anong magagawa ko, hindi ko na mababago ang katotohanan na siya ang ama nila. Pero ngayon, mahal ko siya higit pa sa inaakala kong kaya ko at mahal ko pa rin siya araw-araw. Kaya kahit hindi mo siya mahal, tanggapin mo siya para sa kapakanan ng baby. Magkakaroon ka ng feelings para sa kanya at magiging masaya kayong dalawa tulad ng pagiging masaya ko ngayon, deklara ni Sabrina. Ikaw ay iba. Nagsakripisyo ka at ngayon karapat-dapat kang mahalin at mahalin din. Gusto kong pakasalan ang isang babaeng tulad mo, Sabrina. A sweet, innocent woman like you, sagot ni Jake at nagkaroon ng katahimikan. Sa mahabang panahon, walang nagsasalita. Sa wakas ay nagsalita si Kian Hendricks. Ang bawat anak ng pamilya De Silva ay mahalaga. At ang nasa tiyan ni Rita ay walang exception. Sapat na ang saya mo, Jake, ngunit ang isang ito ay naging buto sa leeg. Hindi mo kayang lunukin at hindi mo rin maidura. Pumili ng isang araw sa loob ng susunod na 3 araw, dalhin si Rita upang makita sina Daddy at Mommy. Magpakasal ka kay Rita, parang bumbang hinagis ito ni Kian Hendricks. Nagbago ang mukha ni Jake. Pinandilatan niya ang kanyang kuya at malamig na tinitigan siya ni Kian Hendricks. Hindi ako magpapakasal sa kanya, kuya. Bulalas ni Jake. Hindi niya inaasahan na nasa tabi ni Sabrina ang kanyang kapatid. Paano niya masasabing dapat niyang pakasalan si Rita? Hindi ako nagbibigay sa iyo ng mungkahi, inuutusan kita, Jake, deklara ni Kian Hendricks, medyo mataas ang boses niya. Sa tingin mo mapipilitan mo akong pakasalan siya? Hindi ko gagawin ang sinabi mo, Kuya Kian, ganting sagot ni Jake. Nag-aaway ngayon ang magkapatid. Hindi na komportable si Sabrina. Sinubukan niyang iangat ang ulo mula sa balikat ni Kian Hendricks, ngunit pinilit siyang ibinalik ni Kian Hendricks. Hinahamon kita, Jake. Isinusumpa kong sinusubukan mong suwayan ang aking mga utos at makita ang mga kahihinatnan nito. Nawala ba sa isip mo na hindi mo alam na kinakausap mo ako? Dumagundong si Kian Hendricks. Tahimik si Jake. Si Kian Hendricks ang master ng pamilya De Silva at ang kanyang mga utos ay automatikong nagiging batas maliban sa kanyang ama ay pinabulaanan ito. Sasabihin ko kay Dad ang tungkol dito, deklara ni Jake at tumayo. Walang paalam na lumabas ng bahay. Huminga ng mahina si Sabrina. Sweetheart, ikaw ay, sasabihin niyang masyado siyang matigas kanina. Ngunit itinaas ni Kian Hendricks ang kanyang kamay at pinigilan siya sa pagkumpleto ng kanyang pahayag. Hindi niya alam kung bakit maautoridad nitong sinabihan si Jake. Hindi mo alam ang mga patakaran at kapangyarihan ng pamilya De Silva, simpleng sabi ni Kian Hendricks. Tumayo siya at paakyat ng hagdanan habang hinuhubad ang kanyang damit. Sinamahan siya ni Sabrina mula sa likuran. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ngunit alam niyang hindi nasisiyahan ang nakababatang kapatid sa kuya niya.
Pwede ba akong magsalita, ilang linya lang? Tanong ni Sabrina. Sabihin mo ang gusto mong sabihin, sagot ni Kian Hendricks. Binuksan ang pinto ng kwarto at pumasok. Suyuan mo si Jake at huwag lang magsalita na parang daddy ka niya. He is a full-grown man, Jake, pakiusap ni Sabrina. Kailangan kong maging matatag at makapangyarihan kapag kailangan ko. Hindi ba lagi akong umuubo at nagsusumamo? Ito ang aking posisyon na gawin ang tama kung sino man ang taong nasa ilalim ng kapangyarihan ko, sagot ni Kian Hendricks. Napapikit si Sabrina. Ano ang sinasabi niya? Para siyang nagsasalita ng mga talinghaga. Sa tingin mo bakit ako sinundan ng mga magulang ko pauwi, pagkatapos ng issue sa Tan's family para makiusap sa akin? Noong unang beses kang pumasok sa mansyon na ito noong gabing iyon, tinanong kita kung may nakatulog ka bang lalaki pagkatapos kitang makatabing matulog ng gabing iyon. Bakit ko nagawa ang ganoong bagay at bakit nandito ang mga magulang ko? Hindi ka nagtanong kaya hindi mo alam, deklara ni Kian Hendricks. Lumingon siya para titigan siya. She looked lost at pasimpleng nakatitig sa kanya, gamit ang isang uri ng mga mata na nagpapaliwanag na siya ay nalilito. Sabihin mo sa akin ang lahat, Kian Hendricks, sabi ni Sabrina, lumagpas sa kanya at ibinaba ang kanyang bag. Dinala siya ni Kian Hendricks paupo sa gilid ng kama. Ako ang master ng pamilya ng mga De Silva. Walang sino man ang maaaring sumalungat sa aking mga utos. Kapag naipasa ko ito ay nagiging batas at lahat ay kailangang sumunod dito maliban sa aking ama. Kung iginiit ko sana na haharapin ko ang pamilya ng Tan sa araw na iyon, wala namang magagawa ang daddy ko dahil siya ang tumawid sa akin. Ngunit kung ito ay ibang tao, maaari siyang pumasok dito at iligtas ang sitwasyon. At sa pagtatanong ko sa'yo kung may nakatulog ka bang iba, hinding-hindi kita ginalaw. Automatiko kang nabibilang sa taong iyon. Maaaring kinuha ko ang iyong unang pagkakataon, ngunit hindi ito sa iyong pandama o pahintulot mo. Ang kusang binigay mo sa sarili mo ay iyong lalaki, Sabrina, at hindi ko kayang kunin ang pag-aari ng iba. Iyan ang dahilan kung bakit sinubukan ko ng maraming taon, naghahanap para sa iyo upang dalhin ka sa aking sarili, at hindi ako maaaring masangkot sa ibang babae maliban sa nilinaw ko na naging iba ka na. Hanggang sa matanda na ang mga anak ko, at wala na ang ama ko, maibibigay ko ba ang posisyon sa panganay ko? Yun lang muna. Sa susunod na kailangan mong malaman ang higit pa, malalaman mo, deklara ni Kian Hendricks. Tumango si Sabrina. Mayroon siyang espesyal na titulo sa pamilya. Siya ay talagang isang taong may reputasyon. Nagring ang telepono ni Kian Hendricks. Tiningnan niya ang caller ID at nanlamig na naman ang mukha niya. Hello Dad, yes I did, he called you reporting me and tinawagan kanya na nag-uulat sa akin at hinihiling na ipawalang bisa mo ang aking mga utos. Gusto niyang magkaroon ng anak at hindi pa kasalan ang ina nito. Ipapalaglag daw ng babae ang pagbubuntis kung hindi siya pakasalan ni Jake. Anong inaasahan mong gagawin ko kung ganoon, Dad? Ang batang iyon ay isang De Silva at responsibilidad kong protektahan ang buhay ng bawat miyembro ng pamilya hanggat kaya ko. Hindi ko pinayagan ang babae na ipalaglag ang pagbubuntis kaya sinabi ko na dapat siyang pakasalan, at iyon ay dapat na sa lalong madaling panahon. Maaari niyang piliin na hiwalayan siya pagkatapos maipanganak ang sanggol, hindi yan ang problema ko. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang pakasalan siya, at iyon ang aking huling hatol, deklara ni Kian Hendricks at ibinaba ang tawag. Humakbang siya palabas ng kwarto at maririnig na napabuntong hininga si Sabrina. Napakakumplikadong pamilya na dapat intindihin. Sa ilang taon, ang kanyang sanggol na lalaki ay nasa posisyon ng kanyang ama. Hindi napigilan ni Conrad ang pananabik na naramdaman pagkatapos ng pakikipag-usap nila ni Sabrina. Pakiramdam niya ay may mabigat na pasanin na naalis sa kanyang balikat. Nagdiwang siya sa pamamagitan ng pag-inom ng ilang bote ng alak at umuwi na medyo lasing. Naghihintay si Maya sa kanyang pag-uwi. Nagtataka siya kung bakit siya nanatili ng kaunti kaysa karaniwan, simula nang nagkasundo sila, hindi na siya umuwi ng late muli. Sinabi niya sa kanya na may appointment siya sa isang tao noong gabing iyon. Ngunit hindi siya dapat magtagal ng ganoon katagal.
Sa wakas, narinig niya ang busina ng kanyang sasakyan. Mabilis siyang tumayo at naghintay sa pinto. Nang bumukas ang pinto, niyakap siya nito at kinuha ang portfolio nito. Nakaramdam siya ng pagkasabik. Nagulat si Maya sa hitsura ni Conrad noong gabing iyon. Nag-alok ba sa kanya ang lalaking iyon na may appointment siya ng magandang prospect at partnership? Si Conrad ay naglalakad papasok sa bahay at sumunod si Maya. "Tell me something darling, bakit ka excited?" Tanong niya. "Hindi mo alam kung gaano kagaan at flexible ang pakiramdam ko ngayong gabi. Ang bigat sa puso ko ay natunaw na at wala na akong kasalanan," sagot ni Conrad, umupo sa sofa. "Tell me about it," sabi ni Maya, umupo sa tabi niya. Nagpanteng ang tenga niya sa narinig. Alam ni Conrad kung ano ang sasabihin niya, ang magiging simula ng kanilang hiwalay na relasyon. Ang kanyang mga susunod na salita ay masisira ang kanilang pagsasama magpakailanman, at iyon mismo ang gusto niya. Gusto niyang pumunta siya para mabilis niyang pakasalan si Sabrina, at magustuhan niya ang mga anak nito. Si Maya at ang kanyang ina ay isang sakit sa kanyang asno. "Tanda mo sinabi ko sa iyo na may pupuntahan ako para sa hapunan ngayong gabi, tama?" Tanong ni Conrad at tumango si Maya. Umiti siya at nagpatuloy. "Nakita ko siya at itinuwid ang baluktot na daan sa pagitan namin." Tila napatahimik siya pagkatapos kong ibigay sa kanya ang mga dokumentong hawak ko. Inilipat ko rin ang kita ng kanyang mga shares na nabuo sa ngayon. Kaya halos wala akong anumang sama ng loob sa kanya at wala rin siyang laban sa akin, pagpapaliwanag ni Conrad. Ngunit umiling si Maya. Nakikinig siya sa lahat ng ipinapaliwanag ni Conrad ng may masayang espiritu. Pero bakit pakiramdam niya ay kapatid niya ang tinutukoy nito? Tuwid na baluktot na landas, nagbigay sa kanya ng mga dokumento at bahagi ng kita sa ngayon. Sino nga ba kung hindi si Sabrina? Ngunit hindi tatangkain ni Conrad na gawin ang bagay na iyon nang hindi humihingi ng pahintulot sa kanya o sa kanyang ina. Hindi siya maglalakas loob na subukan ito. Masyado siyang nag-iisip para sa isang imposibleng bagay. Gumamit si Mommy ng isang tusong paraan upang ibaluktot ang mga ari-arian at mga dokumento, mula sa mga kamay ni Sabrina. Hindi siya pwedeng sumibol at ibalik ito sa kanya sa ngalan ng pagtuwid ng mga baluktot na landas. Hindi siya gagawa ng kabaliwan. "Sabihin mo sa akin, mahal, sino ang babaeng sinasabi mong tuwang-tuwa?" Tanong niya, kunwari hindi naniniwala na si Sabrina iyon. "Guess who, Maya? It's Sabrina, your sister," anunsyo ni Conrad, at ngumiti ng malapad. Ang ngiti na iyon ay hindi tunay. Mababaw ang ngiti niya dahil alam niyang magiging malapit sa isang baliw ang mga kilos na susunod na ipapakita ni Maya. Nabitawan ni Maya ang mga bagay na hawak niya at tinitigan si Conrad. Natahimik siya at hindi alam kung paano agad magre-react. Siguradong nagbibiro siya. "Kahit kailan hindi kita kilala na napakagaling na joker," sabi ni Maya. "Hindi ako nagbibiro, Maya. Pinuntahan ko talaga si Sabrina. Napagkasunduan naming maghapunan at humingi ako ng tawad sa kanya. Iyon ay noong binigay ko sa kanya ang mga dokumento." Paliwanag ni Conrad, inosente ang tingin nang tumalon si Maya. "Anong ginawa mo? Conrad, anong sinabi mo?" Sigaw ni Maya. Tumingin siya kay Conrad na parabang sasakalin niya ito. "Bakit ka nagagalit at anong klaseng tanong ang itinatanong mo sa akin?" Tanong ni Conrad. Mukha siyang walang muwang sa epekto ng kanyang ginawa. "Paano mo maibibigay kay Sabrina ang mga dokumento sa mga ari-arian at negosyo ng Kastilyo? Alam mo ba kung gaano kalaki ang pagsisikap ni Mommy para makuha ito sa kanya? Paano mo ito nagagawa, Conrad? Paano ka naging walang kwenta?" Namumula na ang mga mata ni Maya. "Excuse me, Maya. Ano ang kinalaman ng mommy mo sa mga ari-arian ni Sabrina? Hindi ba't ibinigay iyon ng asawa ko bilang kabayaran sa pagiging unfilial sa marriage? At alam kong ikaw at ako ay inosente siya. Hindi siya unfilial, set up siya. Kaya ngayong nagpasya akong ituwid ang mga bagay-bagay, bakit hindi ko ibalik sa kanya ang bagay na mapanlin lang kong inalis sa kanya?" Sagot ni Conrad. "Stop talking nonsense, Conrad. You have crossed the Rubicon, Conrad, and you will regret what you have done," deklara ni Maya at nag-walk out kay Conrad.
Umisi si Conrad at nirelax ang ulo. Siya ay uupo at panuurin kung paano nangyayari ang mga bagay sa kanyang harapan. Kung mali ang ugali ni Maya, bibigyan niya ito kaagad ng diborsyo. Kung tungkol sa pamumuno sa negosyo ng Kastilyo, hindi na siya interesado. Kung papaalisin siya, lalayo siya ng nakataas ang balikat at nakataas ang ulo. May itinaas siya para sa kanyang sarili at sisimulan ang kanyang negosyo. Samantala, anuman ang natitira sa shares ni Maya sa negosyo ay ibabahagi sa kanilang dalawa. Siya ay halos walang mawawala. Habang nag-iisip pa rin siya kung ano ang mangyayari sa lalong madaling panahon, nakita niya si Maya na hila-hila ang kanyang suitcase pababa ng hagdan. Nakatitig lang ito sa kanya at hindi nagsalita. Nilampasan siya nito at ngumuso. Si Conrad ay patuloy na nakatitig sa kanya hanggang sa lumabas siya ng pinto. Nang makaalis siya, tumayo siya at inunat ang kanyang mga ugat bago umakyat sa hagdan. Tuwang-tuwa siya at gumaan ang pakiramdam kaya pumunta siya at ibabad ang sarili sa isang mainit na paliguan. Nagmaneho si Maya papunta sa mansyon ni Brenda Castillo. Nagulat si Brenda nang makita niyang pumasok sa mansyon ang kanyang anak dala ang kanyang suitcase. Tinitigan niya ang kanyang walang salitang anak. Namumula ang mga mata ni Maya. Mukha siyang malungkot habang inilapit ang sarili sa kanyang ina. Maya baby, anong nangyari? Bakit nandito ka dala ang suitcase mo? Tanong ni Brenda. Hinawakan niya ang mukha niya para tingnan siya. Sa halip na sagutin ang kanyang ina, nagsimula siyang humagulgul. Dinala siya ni Brenda paupo sa sofa. At hinikayat siyang sabihin sa kanya ang eksaktong nangyari. Ipinaliwanag ni Maya ang lahat sa kanyang ina. Hindi makapaniwala si Brenda sa kanyang narinig. Si Conrad ay gumawa ng isang bagay na labis na kakilakilabot. Bumalik ba siya sa paghahanap kay Sabrina? Ano ang pakinabang ng lahat ng kanyang ginawa, na nagpaplano laban sa babaeng iyon at kinuha ang lahat mula sa kanya? Paano ito magagawa ni Conrad sa kanila? Siya ay nagtaksil sa tiwala na mayroon sila sa kanya, at siya ay nabigo sa kanila, ang lahat ng kanilang ginawa ay nasasayang. Kinagat niya ang pang-ibabang labi at nagdikit ang ngipin niya. Parehong mararamdaman nina Conrad at Sabrina ang kanyang galit. Malalaman nila ang uri ng mga bagay na ginawa niya. Anong kabastesan? Kinuha niya ang phone niya at tinawagan ang kaibigan niyang si Sandra Gomez. Bagamat hindi sila magkasundo, magkasosyo sila sa isang sabwatan laban kay Sabrina. Ang iyong anak ay nagtaksil sa tiwala namin sa kanya, deklara ni Brenda Castillo at hindi nakapagsalita si Sandra Gomez. Paano nagagawa ni Conrad ang mga ganoong bagay? Hindi niya sinabi sa kanya na gagawa siya ng isang bagay na kasuklam-suklam. Inilagay niya sa awayan ang dalawang pamilya. Kinaumagahan, ginising si Conrad ni Brenda at ng kanyang anak na babae. Bumaba siya at nakita niya ang mga ito na nagkakagulo at tinatawag siya. Bahay ko ito at ayaw ko ng mga taong pumupunta rito para magingay sa umaga, deklara ni Conrad na nakatayo sa huling baitang sa hagdan. Napatingin siya sa mag-ina na may kasamang pang-iinis. Mukhang hindi siya masaya na hindi siya hinayaang magising mag-isa bago kumakalampag na parang aso sa init. May bahay ka ba? Pulubi ka sa kalye. Ginawa kitang kung sino ka, at sinuportahan kita para maging isang mahalagang tao. Lahat ng mayroon ka ay pagmamay-ari ng aking anak. Nalampasan mo ang bawat limitasyon kapag ibinalik mo ang mga dokumento at papeles ng mga ari-arian, sa hindi lehitimong anak na babae ni Erwin Castillo. Babayaran kita para dito. Ngunit una, aalis ka sa bahay na ito at ibabalik ang mga ari-arian at ang kanilang mga papeles. Pangalawa, huminto ka sa pagiging president ng negosyo ng Castillo, deklara ni Brenda Castillo. Nagsimulang tumawa si Conrad. Natuwa siya at hindi napigilang tumawa sa paraang magalit si Brenda Castillo at ang kanyang anak. Alam mo nakakatuwa ka Brenda Castillo. Mabubuhay ka kung mag-e-enroll ka sa entertainment industry bilang isang komedyante. Ibig mong sabihin sa iyo ang bahay na ito. Pinasaya mo ako ng husto. Tungkol naman sa posisyon ng presidente ng negosyo ng Castillo, wala kang karapatang magdesisyon kung aalis ako o hindi.
Ang iyong anak na si Maya ay may 50% na pagmamay-ari at si Miss Sabrina Castillo ang may iba pang 50% na pagmamay-ari. Paano mo masasabing tumigil ako sa pagiging president? Karaniwan, hanggat hindi sumasang-ayon si Sabrina sa ganoong epekto, nananatili akong president maliban kung kusang loob akong sumasang-ayon na magbitiw, sagot ni Conrad. Humikab siya at bumaba. Pumunta siya at nagsali ng isang basong tubig at tumingin sa dalawang babaeng nakatayo. Sandali silang natahimik sa mga salita ni Conrad. Hindi na sila ang nag-iisang may-ari ng negosyo. Hindi na sila makakagawa ng mga desisyon na makakaapekto sa kumpanya kung hindi ito pangalawahan ni Sabrina. Nakikita ko, Conrad, na minamaliit kita. Hindi pa ito tapos. Titingnan ko kung paano ka mabubuhay sa negosyo at kung sino ang mananalo sa larong ito, deklara ni Brenda Castillo. Ang lahat ng mayroon ka at tinatangkilik ay akin lang, Conrad, at hindi ka makakawala dito. Kukunin ko ang lahat sa iyo at itatapon kita sa kalye, ninisian ni Maya. Nagkakamali ka, Maya. Naninirahan ako sa mga ari-arian at pera ni Sabrina. Naalala ko na nakuha ko ang lahat sa kanya sa palusot na niloko niya ang pag-aasawa, at nagkaroon ako ng bahagi sa kayamanan ng Castillo bilang kabayaran. Paano ka magiging kumpiyansa na maglalabas ng katarantiduhan? Dapat mong palakpakan ako para sa pagpapakasal sa dalawang kapatid na babae at pagkuha ng kanilang mga kayamanan bilang akin. Samantala, ipapayo ko na itigil mo ang pagbubuga ng kalokohan. Kung mayroon kang anumang pagtatalo at paghaharap na gagawin, makipag-ugnayan sa aking abogado at hindi ako direkta. Sa susunod na pumasok ka sa bahay na ito para asarin ako, didemanda kita dahil sa hadlang sa aking kapayapaan at kaayusan, deklara ni Conrad at umakyat sa itaas. Umalis si Brenda Castillo, hinila ang kanyang anak. Ipinahayag niya na si Maya ay dapat makipagdiborsyo at putulin ang kasal nila ni Conrad. Pumayag naman si Maya. Hindi na niya kaya. Sinubukan niyang mamuhay ng mapayapa kasama si Conrad, ngunit palagi itong isang asshole. Noong umagang iyon, sinabi ni Kian Hendricks kay Sabrina na pupunta siya sa kumpanya. Marami siyang meeting sa Zoom. Mabilis siyang nagbihis at ganoon din ang ginawa ni Sabrina. Sabay silang nakarating sa kumpanya. Habang bababa si Sabrina sa pwesto, nakatanggap siya ng mensahe mula sa abogado ng kumpanya ng negosyo ng Castillo. Sinabi niya kaagad kay Kian Hendricks at sinabi niyang maaari siyang pumunta sa kumpanya. Pero hindi siya dapat pumayag na magtatrabaho siya sa kumpanya. Hindi siya dapat sumang-ayon sa sapilitang pagtanggal kay Conrad bilang president. Kailangan niyang naruroon siya upang maging kanyang mga mata at magtrabaho para sa kanya. Gagamitin nila siya upang matupad ang lahat ng kanilang mga hangarin at pagkatapos ay itatapon siya na parang isang basura. Pumayag naman si Sabrina at nagtalaga si Kian Hendricks ng 2 bodyguard kasama niya. Muli siyang sumakay sa kotse at hinatid siya ng driver sa kumpanya ng Castillo. Minsan na siyang nagtrabaho doon bilang Senior Executive Director noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Siya ay dapat na magpatuloy bilang president pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama nang siya ay na-set up, at kinuha ni Conrad ang lahat sa kanya at naging president. Pagdating niya, tumingin siya sa paligid. Parehong lugar tulad ng dati. Ngunit mas maliit kaysa sa De Silva's company. Maraming matandang empleyado ang nakakita sa kanya at malugod siyang binati. Ang dating amo na minahal at hinahangaan nilang lahat. Bumalik na ba siya para kunin ang negosyo? Saglit nang umiti si Sabrina sa marami pang nakakakilala sa kanya. Sinamahan siya ng kanyang mga bodyguard habang papunta siya sa floor ng president sa 12th floor. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Sa loob ng oras na nagtimpla ng isang tasa ng tsaa, naskan niya ang buong opisina at nakita niyang nakaupo ang lahat. Sinenyasan niya ang kanyang mga bodyguard na tumayo sa labas at pinagmamasdan siya mula sa transparent na dingding na naghihiwalay sa opisina ng president mula sa iba pang mga compartment. Isinara niya ang pinto at humakbang papasok. Lahat ng ulo ay napalingon sa kanyang direksyon. Ang ganda at sexy niya sa suot niyang damit. Nakasuot siya ng mamahaling damit na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 peso. Hindi na siya bumibili ng damit niya simula nang maging babae siya ni Kian Hendricks.
At ang huli ay hindi alam kung paano pumunta para sa anumang bagay na hindi ang pinakamahusay at pinakamahal. Kaya ang kanyang hitsura ay higit na nagkakahalaga kaysa sa kanyang kinikita. Nakasuot siya ng diamond earrings at isang designer na relo. She doesn't take a fancy to necklace, so sinusuot lang niya kapag kailangan at posibleng sa pilitan. Si Conrad ay nakaupo, si Brenda Castillo at ang kanyang anak na si Maya ay naroon, at 2 abogado mula sa bawat partido. 4 na shareholders at directors din ang nakaupo at si Sabrina ang huling taong hinihintay nilang lahat. Si Conrad ay nakaupo sa gitna ng 2 babae, sina Brenda at Maya, si Maya sa kanan at si Brenda sa kaliwa. Ang tanging upuan na magagamit para kay Sabrina ay sa tabi ng mga shareholder. Isang mahinang ngiti ni Sabrina at naunawaan niya ang ibig sabihin ng sitting arrangements. Si Conrad ang president, ang 2 upuan sa tabi niya ay para sa 2 anak na babae ni Erwin Castillo ang mismong nagmamay-ari ng kumpanya. Tinitingnan nina Maya at Brenda si Sabrina mula nang pumasok siya. Mukha siyang mahal at napakaganda para sa isang chief designer lamang ng De Silva's Company. Sila ay nabubuhay sa yaman at kasaganaan, at hindi na kailangang maging isang empleyado ng anumang uri upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan, at gayunpaman ay hindi nila kayang bumili ng gayong mamahaling mga damit. Ang mga hikaw na suot niya ay higit na nagkakahalaga kaysa sa kanilang buong hitsura. She was trying to portray the fact that she's living big and rich. Si Brenda Castillo sabay alis sa upuan na iyon, deklara ni Sabrina at tinitigan siya ng may awtoridad. Sino ka sa tingin mo para utusan ako? Ganti ni Brenda sa kanya. Matiim na nakatitig si Maya kay Sabrina na nagtangkang ipahiya ang kanyang ina. Inutusan kita mula sa upuan na iyon dahil hindi ka partner sa kumpanyang ito at hindi ka rin shareholder. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga securities para paalisin ka, dumagundong si Sabrina. Nais magsalita ni Brenda Castillo nang sabihin ng abogado na, Mrs. Castillo, gawin mo ang sinabi ni Miss Sabrina Castillo. Hindi makatanggi, galit na tinitigan ni Brenda si Sabrina. Kakapasok pa lang niya at gusto na siyang tadyakan. Makikita niya kung hanggang saan ang kaya niya. Tumayo si Brenda na may hinaing sa buong mukha at walang maupuan maliban sa mas mababang upuan sa tabi ng mga shareholder. Ang gusto niyang kunin ni Sabrina kapag siya ay dumating. Nang makitang si Brenda Castillo ay nahihiya na umupo sa ibabang posisyon, naglakad siya palapit at sinabing, Maya, kumaliwa ka o tulungan kita. Kapartner din ako sa negosyo ng Castillo. Hindi mo ako pwedeng utusan, sagot ni Maya. Hindi niya ito kayang kausapin ng basta-basta na parang iniinsulto lang niya ang kanyang ina. Alam ko. Kaya naman pinaupo kita sa kaliwa. Ako ang panganay na anak sa pamilya ng Castillo, deklara ni Sabrina at ngumiti ng pilyo. Natahimik ang lahat. Tama si Sabrina. Bilang panganay, kunin niya ang kanan at ang katabi niya sa hierarchy ay kumaliwa. Tumingin siya sa kanyang ina at nagkibit balikat siya. Umiling ang mga abogado. Tumayo si Maya at umupo sa kaliwa. Hindi mapigilan ni Conrad ang mapangiti. Ang kanyang dating at kasalukuyang asawa ay 2 malalakas na babae ngayon. Ngunit si Sabrina ay mas malakas kaysa kay Maya. Pumunta si Sabrina sa upuan at kumuha ng wet tissue, nilinis ng maayos ang upuan bago umupo dito. Isang tanawin na ikinagalit ni Brenda at ng kanyang anak na babae. Nagdala ng mga inumin ang mga sekretarya at inilagay sa mesa ng lahat ng naroroon. Natigilan si Maya, kinuha ang kanyang alak, at hihigop na sana ito nang iunat ni Sabrina ang kanyang kamay lumiban kay Conrad, at kinuha ito mula sa kanya bilang ito ay tungkol sa paglapat sa kanyang mga labi at sa halip ay inilagay niya ang kanyang sariling inumin sa harap niya. Kinuha niya ang baso ng alak at inilapit sa kanyang bibig at sabay lagok. Tinitigan siya ni Maya. Sa palagay niya ay nadroga ang kanyang inumin at balak niyang ipagpalit ito sa kanyang sarili. Napangiti siya bago inilapit sa bibig niya at ininom. Kung siya ang magdodroga sa kanya, hindi ito masyadong nakakasilaw, gagawin niya ito nang hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Let the meeting begin, deklara ni Sabrina, nakapatong ang ulo sa backrest.
At dito na po, nagtatapos ang part 26 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdul Qadir of Bahrain, Adelita Sherikian of Jerusalem, Israel, Marian Sushon of America, Mary Ann Bakat of Abu Dhabi UAE, Nelly Gallo of Canada, Abun Shoji of Japan, Anna U. Powell of Florida, USA, Evangeline Caballero of Kuwait, Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA, Evain Loha of Hong Kong, Annalisa Trinidad of Guagua, Pampanga, San Matias, Minda Adlawan of Davao City, Marivic Barquio of Kuwait, Lorena Barbosa of Moscow, Russia, Luz Tua of Israel, Trinda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Teoni Villaris of Hong Kong, Simpatica of Singapore, Darkman Ed at Mimi of Canada, Devora Valdez of Singapore, Diana Francisco of UAE, Connie Maximo of Taiwan, Catherine Asaha of Kuwait, Jasmine Ramos of Abu Dhabi UAE, Annalisa Jamie of Saudi, Deds Adam of UAE, Annalisa Soldanya of Kuwait, Edita Barrientos of Saudi Arabia, Fielda Liwan of Singapore, Janice Lunhas of Qatar, Jane Zinu of Riyadh City, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Jane Gupit of Batangas City, Judy Char of Kuwait, Jean the Best of England, Harnaba Duli of Saudi Arabia, Helen Tambanilo of Bahrain, Zenaida Porter of Australia, Hala Aguilan of UAE, Karen May Plato of Hong Kong, Merlin Thomas of Bahrain, Maria Renbuentipo of Uniza Al-Qasim KSA, Vianeka Sagde of Kuwait, Nitz Reyes of Kuwait, Naranjo Luz of Hong Kong, Nympha Tolentino of Hong Kong, Maria Luningning Fabre of Brunei, Castaneda Jane of Macau, Cheryl Pastor of Hong Kong, Blessy A. Vitrio of Cyprus, Europe, Brigada Arconado of Hong Kong, Sia Sampok of Riyadh, Saudi Arabia, Cheryl Crofts of Australia, Coco Alcos of Germany, Elorder Dates Linkay of Hong Kong, Concepcion Zingabo of Qatar, Chiang Lo of Hong Kong, Elisa Orivilio of Barcelona, Spain, LV Canlubo of Batangas, EJ Cat of Hong Kong, Flor Arcega of Ambulong, Batangas City, Gemma Cubila Geraldo of Cyprus, June Gwyneth Igorot Country Sounds of Hong Kong, Hayane of Japan, Janine Castaneda of Casantaan, Urdaneta, Pangasinan, Jen Pitao of Qatar, Taylan 21 of Hong Kong, Tesel Ignacio of Hong Kong, Julie Bodoy of Italy, Marshall Lemery of Israel, Manang Mary's Channel of Amman, Maricel Love of Doha, Qatar, Mariam Hilario of Hong Kong, Melanie Isidro of France, Marivic Mauricio of Hong Kong, Meloji Sago of Singapore, Margarita Obunia of Dubai, Maria Cristina Uding of Riyadh KSA, Manette Chavez of San Diego, California, USA, Mary Grace Galen of Riyadh KSA, Mayu Calamante of Qatar, Maricel Dela of Hong Kong, Zenaida Bola of Riyadh KSA, Rodover Magallanes of Hong Kong, Rovelyn Gamboa of Taiwan, Vilma Abrium of Macau, So Mendoza of Abu Dhabi UAE, Rowena Bandong of Macau, Putri Bungso of Riyadh KSA, Ray Jane Costa of Casantaan, Urdaneta, Pangasinan, Reynaldo Castaneda of Cabuloan, Urdaneta, Pangasinan, Olivia Dupagan of Singapore, Daleth Sevilla and Renan Sevilla of Alhambra, Los Angeles, California, Thea Williams of New Jersey, USA, Ludi Fan of Australia, Lorna Bayunas of Qatar, Tuisita de la Cruz of Riyadh KSA, Mercy Hernandez of Israel, Neri Uy of Hong Kong, Kenta Hamamoto, Feg Cruz, Vladimir Casimo, Glyceria Salab, Rex Roy, Jules HL101, Gemela Dumasil, Elsa Maestro, Jelon Dennis Ruiz, Gloria Cha of Quezon City, Gina Judy Adan, Josie Silva, Ruth Mayru, Sheila Rubio,
Zenaida Abo. Teen Oronan Updates. OFW Adventures 404. Patsy CP. Reina Roque. Mari Lupanerio. Gina Olan. Amalia Capati. Jacqueline Pascual. Elisa Mendoza. Mary Grace Patricio. Sunida Abo. Arlene Esdava. Alia Garbawi. Arceli Alvaro. Angelo Cabrera. Alan Van Dinter. Alma Esturres. Adnol Alods. Alma 1027. Angelica Fabroa Montajes. Azumi 12 Gaming. Alma Buena. Angelo Fuchs. Boots Gabriel. Boleza Buenaventura. Babylin Ramirez. Begs General Udin. Beth Fernandez. Dear Lady Love TV. Debbie De La Roca. Shunli Diaries. Love Top Secrets. Twin Angels TV. Churito Flores. Conchita Alcos Rage. Cynthia Neva. Carmel Tagupa. Cher Blanche. Charlene Canete. Comwat May 2020. Dina Moises. Divina De Guzman. Delia Kinain. Dorsey Mendoza. Did Ang Soaban 03. De La Cruz Aloha. Ellen Juanilo. Eve Tisoy. Esther Serdancilo. Emerita Ariola. Eileen Montalvo. Edna Vinger. Aditha Barrientos. Elizabeth Plagaria. Gloria Abihiro. Femalig Onlina. Francis Grace Villegas. Fena Veras. Raquel Calao. Feli Upai. Grace Soco. Feli Cockle. Girly Bautista. Jenny Cabanca. Spice 221. Gemma Valmonte. Gloria Balan. Jin Kyle Alonzo. Girly Gina. Margarita Lagumbay. Grace Soco. Imelda Palma. Grace Villarta. Hani Habibi. Sons OFW Vlog. Helen Santiago. Imelda Palma. Sassy TV. Imelda Castillo. Jenny Joy Ruiz. Juliet Tamayo. Rose Bulak. Jeff Felgayo. Jomelon Angelical. Jennifer Bilo. Jeannie Malig On. Jeliv Guevara Ganelo and Family Prince Ravai Olive Apple Papa Apple Jake Osmond and Daddy Sam. Jussie Baking. Vilma Laganzad. Jennifer Alamada. Joyet Barrientos. Kat Pablo. Leilani Cordero. Leonora Laban. Rina Ayo. Teresita Arevalo. Luz Templo Nuevo. Deleth Aceveda. Lena Palail. Lorna Friele. Teonila Montemayor. Leonard Brown. Dalen Aquino. Lucy Laman. Lynn Morales. Teja Sabihon. Marizel Varona. Madel Fierzos. Merlon Basarte. Mirna Catinina. Miss B. Marivic Malyosa. Madam Tinapay. Melody Espanola. Maricar Martinez. Mary Jane Rolutin. Make a Story. Marcus TV. Marites Laduon of Israel. Maluga Cusana. Mavek Mauricio. Maria Felisa Pechan. Melvin Medjano. Maria Bing Tolentino. Norlin Colina. Nenito Osada. Neri Javier. Nelly Ibanez. Rosemay Oxen. Rowena Blancada. Rhonda Carion. Razel Gin Caliaen. Remilin Saliat. Rosie Paquiausi. Regilan Santos. Ruth Tambagahon. Rubili Balbon. Rosita de la Torre. Rodney Santiago. Raquel Epe. Regina Ward. Sydney Hassam. Sherlon Reneba. Shirl Pasakay. Sazith Oikawa. Susan Naval Castro. Susan Veril. Shanin Linas. Teresita San Luis Maliari. Vilma Sakin. Vina Angeles. Vilma Mariano. Yasrina Abdullah. Ruby Pedrajas. Yams. Zed to Go. Marietta Minada of Negros Occidental. Elsa Dishman of Kentucky, USA. Aida Silvestre. Marisa Vinas. Marifi Cuarez. Maribela. Maricel Lara. Rose Labor. Maribel Montajes. Sur Aida Minalin Rajamuda Makagkalat Salmo of Upper Bikutan Taguig City. Aloha de la Cruz. Angela Villapa Sibayan at sa mama niya na si Jesusa Sibayan. Evelyn Leopoldo. Eileen Paloa. Jana Ray Castaneda of Dubai. Nancy Arena of Macau. Angela May Texon. Diane Lauretti. Celine Piger. Christine Cotivo of Aman. Malu Pineda of Dubai. Lilian Madria. Alma Chano Padsuyan. Loida Di Castro. Marlon Lopez. Lerma Carbunco. KW Star.
Marilu Antaypuesto, Mariam Dulay Carion, Rakila Yakan, Jergine Alvanista, Josh Lee, Rodrigo Alvarado, Rose Ellen Fernando, Therese Vivian Cotahan, Aida Bormolado, Zia Lee Aquino of Kuwait, Edison Cadawas, Irene Garcia. Maraming salamat po sa laging pag-support nyo sa Dion Channel TV at Kalil TV. God bless and stay safe.